Magandang hapon, narito sa daigdig ng palakasan. Balik na ang kumpiyansa ni Manny Pacquiao. 2 araw bago ang kanilang bakbakan ni Juan Manuel Marquez, nagpahayag ng buong tiwala sa kanya magiging performance sa linggo ang Pinoy Southpaw. Ayon sa 33-year-old Jensen Bomber, fully focus siya sa Marquez fight at dito nais siyang ipakita sa buong mundo na deserving niya ang 2 panalo kontra Dinamita. Kasunod dito, nais na ialay ni Pacman sa mga biktima ng Bagyong Pablo ang kanyang susunod na pagpanik ng ring. May report si Flor Perez. Iniaalay ni Manny Pacquiao ang kanyang 4th battle kontra Juan Manuel Marquez sa mga biktima ng Bagyong Pablo dito sa bansa. Isa sa mga masugid na sumusuporta sa mga programa ng Pangulong Benigno Simeon Aquino III, ipinangako ni Pacquiao na mapupunta sa mga sinalanta ng Bagyong Pablo ang ilang bahagi ng kanyang fight purse para sa Marquez bout. Noong isang araw, ang Bagyong Pablo ay nanalasa at kumitil ng buhay ng halos 400 katao sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa kanyang talumpati sa final press conference ng sagupan nila ni Marquez, inamin ni Pacquiao na may gusto siyang patunayan sa araw ng bakbakan at ito ay ang katotohanang tunay na nagwagi sa huling 2 salpukan nila ng Mexican rival. Fourth fight with Marquez is going to be a good fight, and I believe and I know that he trained hard. He worked hard for this fight, and he need to prove something for this fight, and I'm ready for that. And I'm hoping for a good fight and more action in the ring on Saturday, so that people will enjoy it and no more doubts in the mind. That's what we're trying to do this 4th fight, and I'm so focused for this fight, and it's God's hand all what happened on Saturday. Sa kabilang banda, nakako naman ng giyera si Marquez dahil ito rin ang kanyang pinaghahandaan sa training. Muli ring iginiit ng 39-year-old Mexican counter-puncher na matagal na niyang pangarap na ipalasap kay Pacquiao ang kabiguan. Bagay na hindi umano siya papayag na hindi mangyari bago siya magpaalam sa mundo ng boxing. I want to give another great fight. This is the most important for this fight is Manny me, and I know him. This fight will be another war. Samantala, sensational fight tulad ng unang 3 enkwentro ang inaasahan ng trainer ni Marquez na si Nacho Berestein, habang icing on the cake naman para kay Pacquiao ang nasisilip ni American cornerman Freddie Roach. Very good camping, very focused. He's at a good place right now, and no distractions. The family get along great. He's cut out everything bad in his life. Now he's giving me the fire I want. I think Marquez is going to have a lot of trouble with this Manny Pacquiao. Because this is the one I expected to be in the 3rd fight, but we had some problems going into that in the last week. His focus wasn't quite there. We're going to get the real Manny Pacquiao. I think we'll do really well with him. Sa Sabado, isasagawa ang official weigh-in ng 2 sikat na boksingero bago ang kanilang slugfest sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada sa Linggo. Para sa PTV Sports, Flor Perez, Telebisyon ng Bayan. Lipad po tayo sa football. Nasa bansa na Ascal's ace attacker Angel Garado at defender Dennis Cagara. Matapos na tulungan ng Pilipinas na umusad sa semifinals ng 2012 AFF Suzuki Cup noong isang linggo, handa na muli ang Phil Spanish Booter na ibandera ang bandila ng bansa sa home and away match kontra Singapore. At gaya nga po ng binanggit ko kanina, ang isa pang left back na si Dennis Cagara ay nasa bansa na rin, pero hindi naman po makakasama ng Philippine 11 bukas ang 2 defenders na sina Jerry Lucena at second choice goalkeeper Ronald Muller. Samantala, todo kayod ngayon sa ensayo ang Philippine Ascals para sa kanilang asam na ipagpatuloy ang kanilang magandang performance sa AFF Suzuki Cup. Ang kabuuang detalye sa report ni Ms. Cristabel De Leon. Isa sa mga techniques ng Philippine Ascal sa kanilang paghahanda para sa semifinals ng AFF Suzuki Cup ay ang scout ang sarili. Ayon kay team manager Dan Palami, numero 1 sinisilip nila sa practice ay ang pag-identify sa mga weaknesses ng koponan. Marami umano silang nakitang flaws sa approach ng mga Pinoy booters sa kanilang 3 preliminary games sa Thailand noong isang linggo. Partikular na tinutukan ng Ascal's coaching staff ay ang team. It's difficult to say kasi siyempre ibang aspeto na to ng competition which is semifinals. But I do think that with the kind of players that we have, tayo naman because we are a good tournament team
as each game passes, medyo nag-improve yung yung game. So hopefully, yung trend na yan mag-continue up to the semis. At dahil kilala ang semifinals opponent na Singapore sa pagiging offense-oriented, magtutuon ng atensyon sa depensa ang Philippine team. Bukod pa rito, mas matinding physical game rin ang pinaghahandaan ng Michael Weiss-mentored squad. There's no second chances. You can only play the semifinals game once at home. So you better make the most out of it. And then naman sa kanila, they'll make sure na they can get a point here and there. So siyempre hindi natin nahahayaan na magkaganon. So I hope that will respond well to the instructions of the coach and of course to the clamor of the fans to get a home game win. Target ng Philippine 11 ay makapagrehistro ng panalo sa kanilang home game sa Sabado. Para sa paglipat ng Game 2 sa Singapore sa Miyerkules ay draw na lamang ang ating hahabulin upang makapasok tayo sa finals ng AFF Suzuki Cup sa kauna-unahang pagkakataon. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. At bilang pangwakas sa daigdig ng palakasan, tangan po ang pinakamagandang record sa kasalukuyang yugto ng PBA Philippine Cup. Tsak na mas tatayo ngayon ang balahibo ng mga karibal dahil sa inaasahang magiging transformation pa ng Talk and Text Tropan Texters. Noong isang araw po kasi nagwakas ang 2-day overnight team building ng defending champion sa Subic Bay. Sinamantala ng tropa ang kanilang 10-day break upang magkasama-sama at mas ma-develop pa ang pagsasamahan. Ayon kay Texters superstar Jimmy Alamag, bukod sa pamamasyal at bonding together, marami silang ginawa sa Subic na kinatampukan ng 4 na oras na pulong at open forum. Sa nasabing programa, binigyan ng tig-1 minuto ang mga players para magkwento ng mga sa kanilang sarili na hindi pa alam ng kani-kanilang mga kakampi. Dito ay kinuwento ni Alapag na mas marami silang nadiskubre sa isa't isa, bagay umano na mas lalong magpapatibay sa relasyon ng mga player. Bagamat may isa pang laro na nalalabi ang Talk and Text, ang tatapos po na top seed sa eliminations at hawak nila ang twice to beat edge sa number 8 team na alinman sa Air 21 Express o Barako Bull Energy Cola. Sa linggo pa ang huling laro sa preliminaries ng Norman Black mentored squad at ito ay kontra Barangay Ginebra San Miguel. Samantala, aminado naman si superstar forward Ranidel de Ocampo na nais nilang ipagpag ang jinx kontra Barangay Ginebra San Miguel na nagsara sa kanila sa pintuan sa semifinals ng nakalipas na Governor's Cup. Kasi malaking bagay din yung team building Usapan namin tungkol sa mga team na palaging pinag-uusapan sila, gano'n. Kami, hindi naman kami pinag-uusapan masyado. So, malaking motivation din para sa amin yun. Kasi ang mga pinag-uusapan naman nila tungkol sa mga tabis, gano'n, sa mga nagpalit ng uniform, nagpalit ng team name, gano'n. Pero hindi nila pinag-uusapan yung makakakuha kami ng kakaibang trophy. Yun yung naging motivation namin. So sana maging maganda resulta. We had a good time. I think it was good timing for us to have a team building considering our long break. And just gave us a chance to really, focus in with the playoffs, coming up here in the next week or two. And of course, our game on Sunday against Ginebra. Despite being in the top spot now, we know there's still a tough road ahead. And again, we just wanted to really refocus on our goals and understand as well as we've played so far to this point in the season. Again, a tough road lies ahead. At sumayin niyo po mga pinaka-latest sa daigdig ng palakasan. Antabayanan po mamayang 5:00 ng hapon ang PTV Sports. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badwa.